Kita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue, thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente kasi may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So yun ho yung sa investigation namin. Now insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revised banning code. I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events ha. Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga magtri-trigger, papatay sa kanya. So para matrigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process. But hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them. Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay yung Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung lang papatay base doon sa attirances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, mati-trigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo, thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito, ang Vice Presidente, kasi nga may attirances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. It's a matter of national security, Your Honor. Counsel for the respondent. I just want to pursue the point raised by Senator Judge Rapi Tulfo and the The others. gentleman may proceed and he has 2 minutes. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Oplan Romanov a threat against the first family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Oplan Romanov, a threat ito against the Vice President. And since sabi nyo, part ng investigation ninyo, open source, di ba? Yes, sir. Opo. Yung bang speech ni Mayor Baste Duterte sa Maisog, naging part ba ng open source nyo yun? Part ng In this particular investigation that you conducted? hindi po siya nag-form part as... So kulang yung inyong open source information. Hindi po kami nakafocus sa Romanov, Your Okay. Honor. Okay. Was it also your impression na yung threat do sa Romanov was directed against VP Sara until today? I don't... Please be honest. Yeah. Don't be ashamed. No? Yeah, I don't think so, Your Honor, kasi unang-una ang context ng Operation Romanov against the first family. I know. So it definitely against the president and his family, Your Honor. Ngayon, nung tinanong ho siya ni Princess Maui, doon nga kami nagtaka. Anong ibig sabihin ng Romanov? Anong context niya ng Romanov? Bakit against sa Vice President? Hindi naman sila yung first family. So, yun yung reason po, Your Honor, kung bakit we try to invite Princess Maui na shed us some light para makita namin ano bang ibig mong sabihin doon. Ano ba yung pwede naming i-validate na information para makapag-case build-up kami pag meron. Yes. So bakit hindi naging part ng investigation nyo do sa threat against the life of the President and the First Lady? Kasi family yung binabanggit ni Mayor Basten, di ba? Hindi kasama yung si Speaker Romualdez, hindi kasama yung Chief Justice. Opo. Di ba? Yes, sir. Pero threat against the family, the first family, Yes, sir. as mentioned by Senator Judge Rapi Tulfo. Yes, Your Honor. So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo do sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng Maisog. Hindi po siya Speech. nakasama. sir. Bakit hindi napasama? Open source din yun eh. That would reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against
The first family. the President and the others. Bakit hindi nyo ginawang part do sa affidavit of investigation unless pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, a threat against VP Sara. Yun ang impression ko since last week, ha? Yun ho By the yung way. yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita That's sa exactly open my source. question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, a threat pala sa First Family. First family. Opo, Your Honor. Oh, thank you. Noted, entered into the records. I would have Presiding recognized Officer. Senator Go first, but since you're there already, Senator Judge Yeah. Alan This is Cayetano. just a You may proceed, sir. manifestation and point of information. As Senator Judge Lacson said, no, it's for each judge to appreciate. But let me put context, no. I'm not close to VP Sara. I'm not close to Mayor Baste. Ang kasama ko sa Congress si former Deputy Speaker Pulong. But in the last 4 years, I think I've seen him twice or thrice. Yes, Your Honor. Okay. But my reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution. 'Di ba? So Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kay Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos, no? So, secondly, if he made that threat, so if he was saying, may Oplan mo, Romanov or Romanov kayo, I'm sure the PNP or the Presidential Security Command, the National Council, would have filed a case against Baste. So I just want, it's fair that you mentioned him, it's fair sa investigation mo, but I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the First Family because remember, there's a thin line between a warning and a threat. So pag sinabi ko sa iyo ngayon, witness, pareho tayong abogado, kompanyero, pareho tayong taga-Ateneo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. That could be a fair warning. That could be not a threat, di ba? But kapag ka may threat talaga na pinarating ko sa iyo, pag hindi ko gusto ano mo, kakasuhan kita, that could be a illegal threat, di ba? Pero pwedeng warning. So I just want that on the record, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, because everyone's watching, and in the same manner, we have to be fair to the First Family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Council for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. It may be the same, it may be different thing. For all we know, narinig ni Mayor Baste na sila Iro Romanov, kaya binanggit niya pabalik. We don't know. I don't know. I haven't discussed it with anyone. I haven't discussed it with the few senators na kaibigan ko dito. So let's just be circumspect and careful from making conclusions. But as far as it is relevant, Mr. Presiding Officer, I appreciate the answer of the witness. Thank you. Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Opo. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang
Nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. Promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ah. Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa, May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the Opo. exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, Ye- ye- ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po Yung sa- dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? So, ah, pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sino mang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So, sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So, sir. yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I So, think meron Makati po, no? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na natin yung pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko ho maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Ito Wala po akong yung- problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29.
Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. Na nakarating po sa inyo, wala pa? Wala pa ho. Ang nakuha ko lang yung kopya niyan, Mm. siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chineck ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to? Dapat may notice na ako from ombudsman. Oo, di ba sir. po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman na pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman, notice hanggang ngayon sa wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ho lalong-lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. Sino opo. po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. At Yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli.
Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo? Narinig ko po kanina. During that time, Yes or no lang po. during that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation at sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, Hindi po kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. Thank Your you, Senator Judge Padilla. Chair